Alam mo ba kung bakit maraming lalaki ang nadadapa sa unang ilang segundo pa lang ng pakikipag-usap sa babae? Hindi dahil kulang ka sa itsura, hindi dahil hindi ka funny, at lalong hindi dahil wala kang maikukwento. Ang totoo, mali lang ang simula. Sa video na ito, bibigyan kita ng isang simpleng formula na pwede mong gamitin kahit saan at kahit kanino mo pa kausapin. Isang magic phrase na kapag naintindihan mo, babaguhin ang paraan ng pag-open mo ng usapan. Hindi mo kailangang maging super pogi. Hindi mo kailangang maging sobrang daldal. Hindi mo kailangang maghanap ng pilit na jokes para lang mapatawa siya. Ang kailangan mo lang ay tamang simula, tamang direksyon, at tamang energy sa unang ilang segundo. Dahil doon pa lang, doon nagdedesisyon kung magiging awkward ba ang usapan o magiging natural ang daloy. At kapag tama ang simula, kusa ang flow. Dito, nadadapa ang karamihan ng lalaki sa tinatawag na introduction phase. Ito ang unang stage ng usapan. Ito ang foundation ng buong interaction. At kapag mahina ang pundasyon, kahit gaano ka pa kagaling sa susunod, mahirap na bumawi. At linawin natin ito. Hindi personality mo ang problema. Hindi ikaw ang may mali. Ang mali ay ang approach. Kadalasan, nagiging parang job interview ang usapan. Sunod-sunod ang tanong. Taga saan ka? Anong trabaho mo? Ilan kayong magkakapatid? Habang tumatagal, nawawala ang spark. Walang direksyon, walang energy, at hindi mo namamalayan, siya na ang may control sa momentum ng conversation. Ikaw ang nag-iisip ng susunod na tanong. Siya ang nagde-decide kung buhay pa ba ang usapan o hindi. Ang resulta, nagiging awkward, nagiging pilit, paulit-ulit na boring cycle, hanggang sa tuluyang mag-dead end ang conversation. At tandaan mo ito, hindi tanong ang problema. Ang problema ay puro tanong. The shift statements over questions. Ngayon, ito ang shift na babago ng laro mo sa pakikipag-usap. Isang simpleng rule na madalas hindi napapansin ng karamihan. Statements over questions. Kapag puro tanong ang gamit mo, parang humihingi ka ng permiso para ituloy ang usapan. Automatic, nagiging interview mode. Ikaw ang nagtatanong, siya ang sumasagot. At habang ganito ang setup, siya ang may hawak ng power. Siya ang nagde-decide kung gaano kahaba ang sagot niya. Siya ang nagde-decide kung may energy pa ba o wala na. Pero kapag statements ang gamit mo, nag-iiba ang dynamics. Ikaw ang nagsiset ng tone. Ikaw ang nagbibigay ng direksyon. Hindi ka lang kumukuha ng impormasyon, nagbibigay ka ng insight, obserbasyon at perspective. At dahil may laman ang sinabi mo, may dahilan siyang mag-react. Dito pumapasok ang psychology. Kapag may direksyon ng salita mo, mas lumalabas ang confidence. Ramdam ang authority. May momentum ang usapan. At imbes na ikaw ang naghahabol ng atensyon, siya ang nagiging engaged sa flow na ikaw ang nagsimula. Bakit gumagana ang statements? Ngayon, pag-usapan natin kung bakit talaga gumagana ang statements sa level ng psychology. May isang simpleng prinsipyo. Ang pinakapaboritong topic ng tao ay ang sarili nila. Lahat tayo mas nagiging interesado kapag tungkol sa atin ang usapan. Halimbawa, kapag tinanong mo lang, taga saan ka? Sasagot siya, sa Quezon City. Tapos, kadalasan doon na natatapos. Kailangan mo na namang mag-isip ng panibagong tanong. Dead end. Pero kapag sinabi mo, parang hindi ka yata lumaki dito, iba ang epekto. Biglang may curiosity. Bakit mo nasabi iyon? Ano ang napansin mo? Tama ba o mali? Automatic, magre-react siya. Mag-e-explain. Magkukuwento. At doon nagsisimula ang mas natural na daloy. Ang statement kasi, hindi lang kumukuha ng impormasyon, nagbubukas ito ng topic. May momentum, may curiosity, may engagement,
At kapag may mga elementong iyon, hindi na dead end ang usapan. Tuloy-tuloy na ang flow ay mas madali nang mabuo ang koneksyon. The magic phrase formula. Ngayon, ito na ang pinaka-core ng technique, ang magic phrase formula. Simple lang ang structure niya. Statement about her plus reasonable assumption o mas kilala bilang cold read. Dalawang rules lang ang kailangan mong tandaan. Una, dapat tungkol sa kanya ang statement mo, hindi tungkol sa'yo. Hindi random topic, siya ang focus. Pangalawa, dapat may assumption ka na may basehan sa observation mo sa aura niya, sa style niya, sa vibe niya. Hindi ito hula na galing sa hangin. Dapat natural pakinggan. Halimbawa, imbes na tanungin mo, taga saan ka? Pwede mong sabihin, parang hindi ka yata galing dito. Imbes na, anong trabaho mo? Sabihin mo, mukha kang creative. Nasa design ka siguro. Imbes na, mahilig ka ba sa sports? Pwede mong sabihin, parang active ka sa labas. Mahilig ka siguro sa hike o bike. Bakit ito gumagana? May novelty, may direction, may emotional trigger. At kahit mali ang assumption mo, hindi problema, curiosity pa rin ang lalabas. Gusto niyang malaman kung bakit mo nasabi iyon. At doon nagsisimula ang tunay na engagement. Never-ending boring cycle. Alam mo kung ano ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit namamatay ang usapan? Ang tinatawag na never-ending boring cycle. Ganito ang itsura nito. Magtatanong ka, sasagot siya. May konting pause, tapos magtatanong ka ulit, sasagot ulit siya. Tapos pause na naman at uulit lang ang pattern. Tanong, sagot, pause, repeat. Sa ganitong setup, ikaw ang naghahabol ng topic, ikaw ang nag-iisip kung ano ang susunod mong itatanong para lang hindi mamatay ang usapan. Samantalang siya, sumasagot lang. At habang nangyayari ito, siya ang may control sa energy. Kapag maikli ang sagot niya, bagsak ang momentum. Kapag wala siyang enthusiasm, ramdam mo agad. At ang mas delikado, hindi mo namamalayan, unti-unti nang nawawala ang interest niya. Hindi dramatic, hindi biglaan, dahan-dahan lang. Ang solusyon? Basagin mo ang cycle. Statements break the pattern. Statements create direction. Kapag may direksyon ang usapan, hindi ka na naghahabol, ikaw na ang nagle-lead. Next level emotional connection. Ngayon, ito ang next level. Sabihin nating interesado na siya sa yowa, nasa 8 out of 10 na ang interest level. Ang tanong, paano mo iyon itataas hanggang 10? Ito ang insight na hindi alam ng karamihan. Ang connection ay hindi tungkol sa dami ng topics. Hindi ito paramihan ng alam o paramihan ng kwento. Ang tunay na connection ay tungkol sa feelings sa likod ng topics. Halimbawa, surface level, ang tanong na, anong university mo? Sasagot siya. Tapos na. Pero kapag sinabi mo, ano ang natutunan mo doon na nakaapekto sa pagkatao mo ngayon? Biglang nag-iiba ang lalim. Napapaisip siya. Nagre-reflect siya. Sa work, imbes na busy ka ba? Pwede mong sabihin, mabigat siguro ang responsibility mo. Ano ang nararamdaman mo habang tinutulungan mo ang iba? Sa family, paano ka hinubog ng pamilya mo bilang tao? Sa dreams, ano ang pinapangarap mo at bakit importante yun sa'yo? Sa mistakes, ano ang biggest mistake mo at ano ang natutunan mo? Kapag napunta ka sa emotions, doon tumataas ang connection. Hindi lang siya sumasagot, nararamdaman niya ang usapan. At doon nagsisimula ang mas malalim at mas memorable na interaction. Power topics for emotional connection. Kung gusto mong palalimin pa ang connection, may mga topics na natural na naglalabas ng emotion. Hindi ito random small talk. Ito ang tinatawag nating power topics. Una, childhood memories. Kapag napag-usapan ang pagkabata, lumalabas ang nostalgia. Mga simpleng alaala, mga karanasan, mga bagay na humubog sa kanya. At kapag nagkukuwento siya tungkol dito, hindi lang impormasyon
ang binibigay niya, binubuksan niya ang personal na parte ng buhay niya. Pangalawa, travel experiences. Hindi lang ito tungkol sa lugar na napuntahan, kundi sa adventure, sa challenges, at sa realization na nakuha niya doon. Dito pumapasok ang reflection. Pangatlo, music. Lahat tayo may kantang konektado sa isang memorya o emosyon. Kapag tinamaan mo ang topic na ito, automatic may emotional trigger. Sunod, life goals. Mga pangarap, direksyon at motivation niya sa buhay. Dito mo makikita ang values niya. At huli, achievements at mistakes. Dito lumalabas ang vulnerability at ang vulnerability ang nagpapalalim ng koneksyon. Kapag ginamit mo ang mga power topics na ito ng tama, ang resulta ay reflection, emotional engagement, authentic connection, at mas mataas na investment sa usapan. 3 rules of power statement. Ngayon, isummarize natin ang 3 rules ng power statements. Kapag gagawa ka ng statement, tandaan mo ito. Una, dapat tungkol sa kanya. Siya ang focus. Siya ang subject. Dahil doon nagsisimula ang attention. Pangalawa, dapat may reasonable assumption. Hindi random na hula. Dapat may basehan sa obserbasyon mo, sa aura niya, sa body language niya, sa paraan ng pagsasalita niya. Kapag believable ang assumption, mas natural ang reaction niya. Pangatlo, lagyan mo ng emotional layer. Wag lang factual. Wag lang impormasyon. Dapat may element ng feelings. Doon lumalalim ang usapan. Ang formula ay simple. Statement plus assumption plus emotion equals engagement. Pero isang mahalagang clarification, emotional connection, ay hindi katumbas ng sexual attraction. Magkaiba yun. Ang connection ay nagbo-build ng comfort, interest, curiosity, at investment. Iba ang dynamics ng attraction. Ibang level yun at may sarili iyong rules. Kaya unahin mo muna ang foundation. Kapag may connection, mas solid ang susunod na hakbang. Sa kabuuan, tandaan mo ito. Itigil mo ang interview style. Huwag puro tanong. Gamitin mo ang statements over questions. Ikaw ang mag-lead ng direksyon. Magdagdag ng reasonable assumptions na may basehan sa obserbasyon mo. Lagyan mo ng emotional depth ang usapan. Basagin mo ang boring cycle. Mag-build ka ng momentum. At higit sa lahat, mag-create ka ng curiosity. Hindi ito tungkol sa pagiging pinaka-funny sa kwarto. Hindi ito tungkol sa pag-impress. Ito ay tungkol sa pag-lead. You don't need to impress. You need to lead. Hindi ka naghahabol. Ikaw ang nagsiset ng tone. Simula ngayon, gawin mong practice ito. Bawat tanong na papasok sa isip mo, i-convert mo sa statement. Lagyan mo ng assumption. Lagyan mo ng emotion. At panoorin mo kung paano magbabago ang dynamics ng usapan mo. Dahil kapag tama ang simula, natural ang flow. At kapag may direksyon, may connection. Kung may natutunan ka sa video na ito, mag-like ka at mag-subscribe sa aral mula sa Stoicism para sa mas marami pang practical psychology at mindset lessons na pwede mong gamitin sa totoong buhay. At kung nakaabot ka hanggang dito, i-comment mo sa comment section. Ako ang nagli-lead ng usapan. Gusto kong malaman kung sino ang seryosong mag-a-apply nito. Kita tayo sa susunod.